Um, Hindi po ba nyo nakikita na ito ay parang testing sa atin? Kasi most probably, ano lang po ito malikot na pag-iisip lang. Most probably, meron pa silang ibang gagawin na mga batas o polisiya para tuluyang tanggalin sa atin yung mga karapatan natin. Second, follow-up lang, ano lang din, sa maraming pagkakataon, kapag halimbawa nagtagumpay sila na maisabatas, ang mga batas na legal pero immoral ay nagiging precedent ito. Parang, di ba, attorney, minsan ginagawa nilang halimbawa, eto nga nangyari parang ginagawa nilang magiging precedent ito sa mga susunod na mga batas na gagawin o policy again. Diba? Parang nakakapagod na, sorry Kasi lagi ako nasa baba. Simpleng mamamayan lang din ako. Nararamdaman natin ang hirap ng buhay. At napakamanhid mo kung hindi mo maramdaman ang kagutuman at kahirapan. Hindi lang, mind you, hindi lang mga taong walang trabaho, even the middle class. At marami ang nagsasabi na nakakapanayam, nakakausap ko. Mga riders lang. Mas may isip pa yata nga yung mga riders natin kaysa sa mga nakapwesto dyan sa gobyerno natin at sa mga mambabatas natin. Dahil sila, alam nila kung ano yung problema, totoong problema ng bayan. Pero, ang gusto ko lang at natatakot ako personally, yung mga ganitong mga hakbang nila. Testing to sa atin kung tayo ba papalag. Kasi yung taas ng bilihin, remember, sinabi nila nun sa atin na dahil maraming players ay bababa ang kuryente. Nangyari ba? Hindi, di ba? Patuloy at patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina. Yung dating Oil Price Stabilization Fund, nawala. Hindi natin alam kung ano nangyari. Ito na naman tayo ngayon. Nahaharap na naman ang buong bayan, ang taong bayan sa ganitong klase ng suliranin. Pababayaan ba natin? That's the question. Ang taong bayan ba patuloy na magpapalim lang? Kasi, sorry, pero hindi minsan pag nakakausap mo ang laging katwiran po ng ating mga kababayan, lagi nilang sinasabi, wala tayong magagawa, gobyerno kasi nagpatupad niyan. Is it right na yun may ganun tayong nag-iisip bilang isang Pilipino? Is it right na tanggapin na lang ba natin kung ano yung ibibigay sa atin, kayang ibigay sa atin ng pamahalaan? O we should push the government, lalo na yung mga nakapwesto dyan na wala namang ginagawa kundi magpabundat. Sorry, pero natatakot ako dito. Sakpang na to. Tama po yung obserbasyon ninyo, pero may mga oportunidad para sa mga mamamayan na ipakikita ang kanilang protesta, ang kanilang mga reklamo. So, constitutional right ng mga mamamayang Pilipino na ipakita na nagpo-protesta sila. Itong pamamaraan natin ngayon sa malayang pamamahayag ay isa itong paraan. Siyempre, maliban dito sa pagpapahayag, pwede tayong magkaroon ng mga mapayapang assemblea, mag-rally tayo, magpipili tayo. Yan po ay constitutional right ng ating mga mamamayan. Kaya sinasabi natin sa ating mga kapulisan, kung mag-mobilize tayo ng mga tao bukas, ay huwag tayong sagkaan kasi tayo po ay nagpapahayag lamang ng ating protesta laban sa batas na hindi makatarungan. Maliban dyan, kung nakikita natin na mali yung Executive Department at yung Legislative Department, ay meron tayong isang departamento na maaaring magremedyo sa nakikita natin mali. Kaya yung Korte Suprema o yung mga korte natin ay pwede natin lapitan para isampa yung ating mga protesta kung nakikita natin na mali ang ginagawa ng ating gobyerno.